Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. Medyo iba yung salita ko kasi tulog pa yung mga anak ko. This is my channel from Japan, Kabayan. Taurus, this reading is for you. Tingnan natin ang iyong mga magaganap o mangyayari sa natitirang araw ng iyong May 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat kayo sa nakataba ng puso niyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa ibaba ng video na ito. This is a general reading. Kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman sa'yo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Tandaan nyo, kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong pamumuhay. Guide lang po kami ha. Kaya, this is an energy reading. Babae, lalaki, anong gender mo, matanda, bata. Kung energy mo to, it's good kasi may pattern ka o may pwede kang baguhin if ever na may mga negativity or warning situation dito. Okay, Taurus. Again, iba sa inyo siguro na dito yung mga sitwasyon na nagkakaroon kayo ng mga reflection from the past situation o may mga emotional situation sa buhay mo. No? Meron tayong Leo, Gemini, Virgo, Gemini. Yun na nakikita ko dito ha. Meron kang marireceive na gift, no? Sa nakita ko dito. And may mga kasiyahan, may mga joy, happiness, papuri, ako nakikita, or maybe you receive money, o ikaw ang magbibigay ng gift or money sa mahal mo sa buhay, o kung sino man yan, no? Ang nakikita ko ito. And also, ang nakikita ko rin is meron kang mga situation na siguro iba sa inyo, may mga sikreto kayo na tinatago, o handyan pa rin yung secret feelings mo sa past relationship mo, sa isang tao, o kaya, or emotional, maaring ganun, no? O kumbaga, andin yung lungkot, maaring ganun. Maaring mga sinisikreto kang lungkot o may mga dinadamdam ka, no, sa buhay mo. And also, sa nakita ko ito, iba may i-research ata kayo o may mga pag-aaralan kayo, may aalamin kayo, ganyan. Iba sa inyo, maaring nag-aaral kayo. May mga alamin kayo, may mga situation na iisip-isipin nyo. May every night or maiisip nyo in a night. Sa iba sa inyo, meron ka atang uumpisahan na isang bagay o sitwasyon na maaring gusto mo to, or maybe this is your fashion or something activity, may mga biglaang magaganap o mangyayari. Makaka-receive ka ng news or messages or information or communication with someone, no? Maaring bagong tao, ganyan, or maaring makipag-collaborate ka sa mga bagong tao. Merong growth when it comes sa ibang aspeto ng buhay mo. Siguro when it comes to your work, into your profession, o kaya sa sarili mo is maaaring babalik na yung lakas ng loob mo, yung tibay mo this time. O andito na rin yung sitwasyon na magkakaroon ng settling down in a situation, ganyan, sa iba sa inyo. May mga uumpisahan kayo na maaaring this is pang long lasting, ganyan. Halimbawa, may goal ako na umpisahan ko tong goal na to kasi alam ko na panghabang buhay is akin to. Achievement ko to. Yung mga ganun. May mga tatapusin ka at may uumpisahan ka. Halimbawa, kung tatapusin is tamad ka in the past. Halimbawa lang, example ko lang yun na this time ayoko na maging tamad, uumpisahan ko na muli ito. Gagawin ko na uli ito para ma-achieve ko ito. Mga ganun. Situation. Iba sa inyo is may pambobola. Hindi ko alam kung ikaw ang ikaw ang mangbobola or someone is mangbobola sa iyo. Mai-inspired ka raw eh. Sa iba sa inyo siguro hindi nyo may inspired ka, may mga i-imaginein ka, may mga siguro mas more ka magtatrust sa intuition mo this time. Sa nakikita ko dito, iba sa inyo ganun.
Tingnan natin ang iyong energy. May taong kang minamanmanan o may taong nagmamanman sa'yo. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Vice versa. Energy ni Taurus. Okay. Ang energy mo, bakit gano'n? Mayroong isang bagay o isang sitwasyon sa buhay mo na gusto mong gawin, no? Or maaaring iba dito gagawin mo na. Merong isang bagay o sitwasyon, maaaring matagal na to sa iba, no? Ang nakikita ko dito matagal na siya. Ang nakikita ko lang dito, maaaring magbibigay ka na ng effort kasi andito na si number 1, no? At saka andito si 35. Maaaring itong matagal na sitwasyon na to, maaaring this time is mapuput some effort ka na dito para ma-achieve mo siya. Siguro in the past is nagkaroon ng mga kumbaga nahandin yung out of balance ka dito sa situation o kaya nahandin yung hindi mo na move forward to, hindi ka nag-action o kaya na-stuck ka, kaya nagkaroon ng dissatisfaction. Kumbaga ando yung mga sitwasyon na nagkakaroon ng mga rejection dito, no? Sa nakikita ko dito. Or you need. Kaya this time siguro ang nakikita ko, lack of success kasi ito itong sitwasyon na to. Hindi siya totally nag-success. Siguro nga, I don't know why, siguro masyado ka na-stress or may mga pinagdaanan ka, no? Sa nakikita ko dito. And this time, maaaring mapuput ka na ng effort mo dito sa time na to, no? Na-stagnant kasi in the past And then, yun na nakikita ko, may mga lalakarin ka, may mga a-actionan ka, may mga i-move forward ka, or dito may mga fufokusan ka na this time, maaaring ganun, no? Kasi nakita ko dito is na out of balance ka. Or nahandin yung sitwasyon na may mga hindi ka na-actionan, na wala ka in a clarity situation, hindi ka nakapag-desisyon, na-stuck ka actually, nagkaroon ng on and off action sa buhay mo, no? As in, naging irresponsable, halimbawa sa iba, naging irresponsable na poor of decision in this situation, and this time maybe magpo-put effort ka na doon. May mga action o may mga lalakarin ka o may mga gagawin ka na this time to make it balance. Sa iba naman sa inyo, ang energy nyo, siguro andin yung sitwasyon na sana hindi kayo ma-stuck or yun nga, ibaliktad nyo yun or hindi kayo makaramdam ng katamaran, no? Sana hindi. May taong matigas ang ulo dito. Sasabihin ko pa ibang nito, message. May nakita ako na taong dishonest. Dito. May taong dito doon sa corruption. Ako na nakita. Siguro may nagsinungaling, may nandaya sa'yo, ganyan. No? Siguro sa relationship. Siguro iba dito sa pera. Yan ang nakita ko dito. Kasi nakita ko dito yung lack of success, and then there's a corruption, o ganyan. May matigas ang ulo. Siguro sa inyo, naging irresponsible ka siguro when it comes to your money, halimbawa. No? O kaya sa mga goal na gusto mong gawin. And this time, hindi ka na maging irresponsible. Gagawin mo na yung lahat. No? Mag-a-action ka na. Kumbaga, may hindi naging magandang resulta o hindi naging magandang bunga in the past. Sana walang gustong maghigante. May panghihigante ako nakikita dito. Anong parating kay Taurus? Ano parating kay Taurus?
parating sa'yo, maaaring ikaw or someone, may makikipag-usap sa'yo. Yun ang nakita ko. May makikipag-usap sa'yo, maaaring ito is malapit sa puso mo, maaaring kapatid mo, maaaring itong tao is tinutulungan mo, anak mo, or kasama mo sa trabaho. Diba dito, lovers? May makakausap sa'yo. Maaaring hindi ka magkakaintindihan nitong tao na to. No? Maaaring magkakaroon ng samaan ng loob. Sa conflict, or hindi kayo magkakaisa, or hindi magtutugma ang inyong mga pag-uusap, o hindi kayo magkakasundo. Ganyan. Magkakaroon ng pagdidikta, siguro hindi yung disagreement, agreement, battle, mga tension, ganyan. May mga magtatasang ego, may mga situation na a lack of control, cooperation ito So nakita ko dito. Magkakaroon ng, siguro may masasabihin ka sa kanya, no? Sana hindi ganun kalaki yung conflict or yung struggle or yung pag-uusap na to, no? Pero mamamanipulate ka ng situation sa nakikita ko dito. Maaring magdidikta ka or magdidikta siya o may sasabihin siya sa'yo. Yun. Hindi naman lahat is ganun. Pero ganun yung nakikita ko dito. Maaring may magsisinungaling dito. May taong magsisinungaling. Maaring kakausapin ng iba dito is babae. Sabihin ko yung nandito lahat Ay, hindi, wala. Okay. Aquarius, Gemini, Libra, Aries, Leo, Sagittarius. And Gemini. Tama. Ito. Siguro magkakaroon ka ng conversation dito or anumang element dyan sa nakita ko dito. May ganong sitwasyon na magaganap sa buhay mo. May magsisinungaling dito. May magmamanipulate or makaramdam ka ng takot, kaba, or tatakutin ka niya, tatakutin mo siya. Any situation. Ako nakikita, may mga ganong sitwasyon. Sana walang karahasan na gano'n na mag-fire ang lahat kasi may gulo Ako nakikita dito. Diba sa inyo, kasama mo to sa trabaho. May mga hindi pagkakaintindihan. Hoping, syempre, o kaya naman, when it comes sa sarili mo, dito when it comes sa sarili mo, yun ang parating sa'yo sa sarili mo dito, siguro merong isang kang part ng buhay mo na gusto mong desisyonan. No? Sarili mo to Gusto mo desisyonan pero naguguluhan ka. Kaya maaaring hindi ka makapag-desisyon dito. Maaaring mapanghihinaan ka ng loob, no? To decide dito sa bagay na to. Yun, maaaring may gagawin ka na excite ka, exciting situation, maaaring ganun. Pero parang hindi ka maka-decide. Tingnan natin ang dapat mong iwasan. Magiging mahina ka dun sa desisyon na yun. Siguro isipin mo, tama ba to? Mali ba? Dapat ba? May mga ganun. Ano dapat iwasan ni Taurus? Sana dito, walang sagutan. Sana walang ganun. Yung magiging bastusan, brutal yung salita. Sana walang ganun. Kasi alam mo na, pag galit ang tao. O yung may mga hindi magandang masabi ng ganyan. Kasi may pambabastos. May pangdidikta. Dapat iwasan. Okay. Okay, iwasan mo to, Taurus, yung isang sitwasyon na ma-impatient ka. Kasi minsan kasi yung Taurus, meron silang ability or attitude na nasasabi na lang nila agad. May mga ganun kasi kayo. Siguro medyo habaan mo lang. Konti. Yun, iwasan mo yun na mag-impatient ka.
o maging maiksi yung pasensya mo. Wag mo pairalin yung iyong fire na kimuchi ay nararamdaman, 'no? Yun ang nakikita ko. Kumbaga 'pag nasabi kasi eh, 'pag nasabi mo, 'di ba? Tapos after nun mapapaisip ka, "Ay, ba't ko nagawa yun? Ba't ko nasabi yun?" May mga gano'n kayong point, 'no? Kaya yun yung iwasan mo. Iwasan mong maging maiksi ang pasensya mo, iwasan mong hindi mo isipin yung sasabihin mo, kung tama ba siya o mali, okey? Iwasan mo na, hmm, iwasan mo yung makontrol o magpakontrol o makontrol ka ng situation, mama-manipulate ka ng situation, ganyan. O kaya makontrol ka ng isang tao, makontrol ka ng feelings mo, mga gano'ng sitwasyon, iwasan mo yun, ha? Nakita ko dito. And then also, iwasan mo na hindi mo muna pag-isipan o hindi ka maging aware sa mga action, decision making, mga pursuing, or mga gagawin mo this time, no? Iwasan mo yung hindi maging totoo. Siyempre, kapag sinabi mo kasi hindi ka maging totoo sa sarili mo, oo, nagalit ako, nagpakatotoo lang naman. Pero gawin mo in a good way, no? Pag-isipan mo munang maigi yung bagay na yun. Kaya nga nandito siya. So, pag-isipan mo munang maigi yun. Kung makakasakit ka ba o hindi. Di ba? Kung kailangan mo ikaw yung mag-down, it's okay lang yun. No? Yun. Iwasan mo yung hindi mo muna maisip yung kalalabasan ng isang bagay o ng isang sitwasyon sa buhay mo. Tsaka iwasan mo rin na hindi ka tumupad sa pangako mo. Or nothing to cut o hindi mo maikat yung cord ng nakaraan. Iwasan mo yung frustration, katamaran, delay to something, ma-stagnant ka, at mawalan ka ng pagpaplano in life. Yung mga iwasan mo. Iwasan mo yung magkaroon ng lack of clarity, no, sa mga gusto mong aksyonan, desisyonan, o malito, lack of focus, magkaroon ng doubt sa mga bagay-bagay, no? Kumbaga, andun din yung magkaroon ng lack of idea or magkaroon ng distraction sa mga pursuing mo in life. Ganyan. Marami kang iwasan. Halimbawa, gusto ko i-pursue to pero may doubt ako. Magsasucess kaya? Mga ganun. Love. Love is marami. Pamilya, karelasyon, anak, kaibigan, magulang. Tingnan natin ang iyong love. When it comes sa love, nandito yung sitwasyon na talagang nagkaroon na ng hiwalayan sa iba, no? Sa nakita ko dito. Maaari iba sa inyo is single kayo. Maaring nagkaroon in the past ng mga unhappy situation, unhappy family, may umalis na, maaring there's something lost or nagkaroon ng hiwalayan talaga, hindi kayo nag-success or nagkaroon ng lack of support to each other na o hindi naging stable yung relationship, hindi nag-fit yung iba, no? At nagkaroon na ng division or nagkanya-kanya. Ibig sabihin, kung nagkahiwalay na kayo, no? And now, yung iba dito is a single. Oo, may sometimes na may naiisip mo pa rin yung the past situation or nandun pa rin yung emotions, no? O yung pag-iilusyon mo sa bagay na yon, no? O naiisip mo yan gabi-gabi. And then, ang nakikita ko rin sa inyo is sa mga magkakarelasyon, ang nakikita ko sa magkakarelasyon, hindi good eh. Sorry ha, hindi ko nakikita yung good. Maybe yung iba dito you're waiting pa sa darating na bagong tao sa buhay nyo. No, yung iba sa inyo. Paring iniisip nyo na
Sino kaya yung tao na darating sa akin next na maiintindihan ako, maalagaan ako, a person na journey ko, ganyan, no? Maaaring magkakaroon kayo ng mga options, no, sa iba sa inyo. Magkakaroon kayo ng pagpipilian. Kaya kailangan mo rin mag-trust sa intuition mo kasi maraming darating sa buhay mo na kailangan mong pag-isipang maigi kung sino sa kanila, no? Sa nakikita ko dito. Pero huwag ka magmadali, sabi dito eh. Yun nakikita ko. May bagong tao na darating sa buhay mo na makakausap mo siya in a good way. Kumbaga, andun yung sitwasyon na pagkausap mo siya, relax ka. Pagkausap mo siya, parang you feel peace. Pagkausap mo siya, parang ang bait niya. Mga ganun, ang nakikita ko. Sa mga single yun may parating sa inyo. And then also, sa mga kakarelasyon, hindi ko nakikita yung good term nito. No? Maaaring kanya-kanya kayo, nagkakaroon ng pagpapabaya, gagawin ko yung gusto ko, gagawin niya yung gusto niya, maaaring ganon. Sa nakita ko dito. Sana hindi kayo Sana hindi kayo magkahiwalay, syempre. Sa nakikita ko dito. Kumbaga, hindi ko nakita. hindi siya stable. Hindi siya stable. Sana, syempre, no? Sana mapagtagumpayan nyo yung struggle ng buhay o problema o burden kung kayo may karelasyon. Pero ang nakikita ko kasi dito ganun. Hindi siya stable. Pwedeng anytime, siguro may mga time na hindi ka nag-fit ng usapan. Ganyan. Siguro minsan may mga pangako na napapako, may mga sitwasyon na hindi ka nasusuportahan, napapabayaan ka, siguro kanya-kanya, mga ganun. Siguro minsan okay, minsan hindi. Hot and cold itong sitwasyon na to, sa nakikita ko. Tingnan natin. Ang iyong money. Ay, baliktad. Sa money mo, you try to make it balance, sa nakikita ko dito. Tinatry mong maging balance eh. Yun nga lang, may mga may mga time na hindi siya ganun na nagsasucess totally. Kumbaga, may mga konting delay, no, na parating sa buhay mo. Maari may mga financial problem kasi iba dito. Ibig sabihin is na lack of direction yung pera nyo. Ibig sabihin, nagkaroon maari ng jungling, ganyan. And this time, maaring ina-try mo ng balansihin para magkaroon ng successful yung money mo this time. Pero hindi pa kasi siya kompleto sa nakikita ko dito. Pero at least kahit papaano nagkakaroon siya ng movement. No, hard yung pera mo ngayon sa nakita ko dito. Pero kailangan mong i-release yung kung tinatamad ka to improve your money or you need to sacrifice dito sa sitwasyon. Para mas more mo pang makamit yung wish come true para mag-success yung money mo. Dito sa nakikita ko dito. May mga dapat kang gawin na kasi ups and down to no? Yung iba sa inyo. Siguro ups and down o try to make it balance mo talaga yung money. Pero na lack of direction siya. Sabi there's something happen na nangyari in the past na nag-jungling ka talaga. May mga gagawin ka na mga task or multiple priorities this time para ma-achieve mo yung money mo. Sa nakikita ko dito, no? Ganun. May konting delay lang naman. Pero sana, siyempre, di ba? Masolusyonan mo na siya sa nakikita ko dito. May mga dapat kang ayusin na bagay-bagay to achieve your situation. Siguro, yung situation na magiging magaang siya after 4 months, no, sa nakita ko dito. May konting, at least may gumaang, di ba? May nakikita ko dito na hindi ko alam kung may nagpapadoktor, nagpapa-hospital. Nagdadagdag lang ako ng nakikita ko sa card. Or there's a confine. May mga confine?
Parang ganun ako nakikita dito. May mga biglaang mangyayari actually din. May taong lumayo. May taong bumitaw. Parang may nakita akong ganun. May ginagawa ka daw na isang bagay, isang sitwasyon na walang kabuluhan. Hindi ko alam why. Pero may ginagawa kang ganun. May lalo, siguro example, halimbawa, isip ka ng isip, pero wala namang kabuluhan dahil hindi ka naman nag-a-action. Mga ganun. O kaya isip ka ng isip sa nakaraan na relationship mo, nakakatulong ba sa'yo? Hindi, di ba? Nagsasakripisyo ka sa walang kabuluhan na example ko lang yun para mas maintindihan nyo. Kasi minsan, mahirap maintindihan talaga. Minsan, kailangan pa ng example, at least okay lang, at least para maintindihan nyo. Kasi, big expectation kasi yung inihintay nyo palagi eh. Alam mo yun? Hindi nyo nakikita yung small things in life. Sa iba, hindi naman lahat. Ano pang opportunity? Halimbawa, yung mga small happiness. Sa inyo, parang natural na yun. Pero, kung tutuusin, blessing yun ni God. Blessing yun ni universe. Diba? Yung nakakakain lang tayo ng once a day, twice a day, aba, blessing yun. Yun yung mga hindi natin napapansin in life. Kaya ang iniisip natin na ang malas natin. Bakit ganito yung buhay natin? Puro tayo problema. Hindi natin nakikita yung maliliit na bagay na binibigay niya sa atin. Yun na ba, dadagdagan lang niya tayo ng life everyday, nabubuhay tayo, kinabukasan din buhay pa rin tayo. Aba, blessings yun. Diba? Pag nakikita natin yung mga small things, nakikita yan ng taas. Mas more blessing niya pa ang ibibigay sa atin. Okay, any opportunity. Ang nakikita ko sa'yo dito, naku po, maluloko ka ata sa pera. May mga unexpected, a blow of emotion happen sa buhay mo, no? Sa nakikita ko dito, yung iba sa inyo, there's a pain, mayroong akong sadness na nakikita. Mayroong painful naman ito. Siguro may mga tension na hindi ka pa natatapos, lalo na pagdating sa pera. No, sa nakikita ko dito, kaya medyo heart pain talaga ito sa nakita ko. Siguro, andito yung sorrow, lungkot, loneliness, depression, hindi masaya. Iba dito separation to. Nandito yung maaring, iba, may nakikita, sabihin ko may mga conflict ako nakikita. Siguro 3 days, 3 weeks, 3 hours, or 3 months. Sa AIDA na yun. Yan, may mga ganun. O hindi pagkakaintindihan lang yan. O iba dito separation talaga. May mga pambubuli or mga tension. Maaring iba dito is a workplace. Ako nakikita dito. Or sa tao na mga pinapahalagahan mo. May nakikita akong scam. May nakikita ako may mga nakikita akong tao na manggagamit. Ang umuulan sa amin. May tao na hindi magkagagamitin ka niya. May tao na aabusuduhin ka. May tao na i-undervalue ka niya, syempre. Ganyan. Kumbaga hindi niya papansinin. Parang kahit magsalita ka ng magsalita dyan, parang estatwa, hi-ho, mga ganyan. O kaya i-undervalue ka niya. Meron ako nakikita na utang. Utang talaga, ate. Maaring doon sa debit card or mga utang na hindi pa nababayaran. Kaya medyo painful yung nakikita ko sa'yo dito. You try to give an effort and hard work dito. Pero sa nakita ko ito, medyo painful siya. Kasi may mga tension na hindi natatapos. Maaari din na may taong makakokonek sa'yo. Either maaalala mo siya or kokonek siya sa'yo, tao nakakilala mo na siya, na maaring sa kanya ka masaktan. Sa iba, kuhanin mo lang sa'yo dun. Maaring hindi kayo magkakasundo. Ganyan. Magkakaroon ka ng disappointment in life dito. Yan. May mga pagtatalo or disappointment. Also, there's a loss, There's a loss situation. Baka samanin mo. Sana ingat na lang kayo.
i-reverse mo yan. Kung may makikipag-usap sa'yo, pag-isipan mo muna maigi. May tao dito na hindi siya willing na tulungan ka o pahalagahan ka. May ganun. Or ikaw ito ha. Advice po. Ang advice niya sa'yo. Sorry ha, naghikap ako talaga. Advice niya sa'yo, mag-trust ka daw sa intuition mo. At makontento ka. No, may mga bagay na kailangan mo na umpisahan, may mga bagay na kailangan mo na i-let go. You start a new beginning into your life, no? May mga bagay na kailangan mong simulan uli, magsimula na, o kumbaga andun yung sitwasyon na kailangan mong ilaya yung sarili mo sa isang sitwasyon na naguguluhan ka, no? Sa nakita ko dito. Siyempre, sinasabi rin dito na be contento. Maging kontento ka sa buhay mo. Tandaan mo is nasa sayo yung susi, how to unlock yung manifestation mo. No, dito. Nasa sayo yun. Kailangan mo lang din talaga na mag-take it action at mag-focus. May mga bagay na naumpisa mo na kailangan mo nang tapusin or tapusin mo. No, sa nakita ko dito. And then, sinasabi dito, enjoy mo, kumbaga enjoy mo rin yung sarili mo sa mga bagay na na-achieve mo this time. Sa nakikita ko dito. Kasi this also 9 lang kasi ito, no? Kung magkakaroon ka ng mga choices in life, huwag mong madaliin. No? Be patient to make a choice. And syempre, trust your intuition to make a decisions right. Dito, sa nakikita ko dito. Tandaan mo dito si Susie. Enjoy the fruit of your labor. Sa nakikita ko rin dito, syempre. No? Dito, yung iba sa inyo, meron kayong mga manifestation na magaganap. Dito. Siguro kung sa trabaho, sa iba naman, kung sa trabaho to, is maaring bagong work, bagong job, bagong opportunity, o kaya is malilipat ka ng umaga, panggabi, pang umaga, 1 week, halimbawa 1 week ka doon, 1 month ka doon, o kaya 1 week ka dito sa section na to, 1 week ka dito, o 1 month ganyan, o 1 day, mga ganyan. Yun na nakikita ko sa iyo, Taurus. Kung sa trabaho yan na. May mga ganong sitwasyon ako nakita. So, iba sa inyo, may mga sarili kayong business, o may mga sisimulan na kayo, no? Malaki man o maliit yung business na yan, o may mga mag-offer sa'yo. May mga bago makikilala ka raw na tao. Arigatou namasikat.